Isang panibagong Angus Reid poll ang lumabas Huwebes kung saan natukoy ang halong reaksyon ng mga Canadians pagdating sa Temporary Foreign Worker Program ng bansa. Narito si Paula Saraza para himayin ang resulta. Paula? Pat sa mahigit 1,000 tumugon sa online survey ng Angus Reid Institute, natukoy na 52% negatibo ang pananaw sa Temporary Foreign Worker o TFW program ng Canada. Ang resulta hindi na raw ikinagulat ng isang immigration lawyer. It confirms a suspicion that the public opinion as regards the Temporary Foreign Worker Program is now on a downward slope. Sa poll, 55% ang nagsabing sobra ang tinatanggap na TFW ng Canada. Pero paliwanag ni Dangzalan, batay sa 2024 Annual Immigration Report sa Ottawa, mas malaki ang bilang ng mga inaprubahan ng work permit sa ilalim ng International Mobility Program noong 2023 na nasa mahigit 760,000 kumpara sa mga nasa ilalim ng TFWP na wala pa sa 200,000. If you look at the actual numbers, the actual growth was actually in the International Mobility Program, which we know, alam naman natin na since end of last year, hinihigpitan na ng immigration ang standards for or eligibility criteria for spouses of international students and skilled workers in Canada, including foreign workers. Nakita ring halos 60% ang sang-ayon na naiipit lamang ang mga TFW sa krisis na dulot daw ng programa. Suddenly there's this perception that there are too many TFWs entering Canada, where in fact, again, this does not confirm that that is the true situation, but rather this is a perception survey. Ayon kay Veronica Bertiz ng Center Kapwa sa Montreal, madaling nasisisi ang mga manggagawa na madalas ding nagiging biktima ng mga mapang-abusong employer. Bagay na nararapat daw bigyang pansin ng federal government. I feel that financial punishment is no longer enough because 10,000, 20,000, you can't apply for LMIA for the next 2 years to 5 years to 10 years. It doesn't really deter them to the point na sentiment dito mismo sa Canada. Sabi nila na agree ako, naririnig ko na inaabuso yung mga trabahador dito. How do you change that sentiment? At saka nakakahiya. Sa poll, 54% ang nagsabing may negatibong epekto ang TFWP sa labor market ng bansa. Mahigit 60% idiniin ang epekto nito sa issue ng youth employment at housing market. Wala nga kumukuha ng mga trabaho na tinatrabaho nila, kaya nga sila yung gumagawa, di ba? At saka kung sa housing crisis, ang mga Pilipino, lagi tayo nakiki-roommate. Ilang pamilya ba sa isang unit, di ba? Resilient nga so madiskarte. The blaming is unfounded and I'm glad that the stats shows that. Nakatakdang i-anunsyo ng federal government ang susunod na immigration levels plan nito sa unang araw ng Nobyembre at daan-daang mga organisasyon ang nananawagan ng reforma sa immigration vision ng Canada. Ilan naman sa mga inaasahan ni Dangzalan pagdating sa TFWP. It's only the first year na na-implement yung temporary residence levels plan na sinusubukan nga ng Canada i-align ang temporary resident numbers with its permanent residence targeting. So, ang potential na makikita nating changes dito is further fine-tuning of that. Paula Saraza, Omni News, Toronto.